Morning guys, dito tayo ngayon sa Las Casas de Acuzar, dito sa Bagac, Bataan. Ito guys, so ganda ng view. Yun. Makita ko sa inyo guys ha. Yan, ito yung view guys ng Las Casas de Acuzar. Uy, ang ganda dito. Oh. Grabe, daming bahay dito. Kaya pala Las Casas, ito yung mga huling casa to casa. Yan guys, so pwedeng sumaka historical na bahay sa Pilipinas. Ayan Ayan guys, ang galing Ito mga lumang bahay Ayan, dito tayo guys sa Las Casas. And guys, ang ganda dito sa Las Casas de Acuzar. Ayan Ayun mga kasama namin guys Rocaboy yun. Yan yung entrance. Tapos sasakay ka ng jeep. Bawal yung sasakyan dito. Bawal. Ayan, tara guys, pasok tayo sa loob. At kami ay magtutor dito. Tara. Tara na. Nabos yung dahon. Ayan guys, sasakay kami ng jeep. Yan! Okay, nagala kami dito sa Las Casas, Pilipinas. Las Casas, Pilipinas. Day 4. Baklaran. Baklaran.
tayo guys sa Casa Binyan. Ibig sabihin, galing to ng Binyan, Laguna, no? Yan, ito, galing ng Binyan, Laguna. Saan? Oh, dito kami galing, oh. Umikot lang. Yan, anong simbahan yan? Anong simbahan kaya yan? Ang ganda ng simbahan. No? Ayun, nakasubscriber. Ano pala yan? Replika ng simbahan ng Balanga, Bataan. Ayan pala yung simbahan. Oh, yan yung replika. Replika lang siya. Dito yung Casa Binyan. Pasok tayo sa Casa Binyan, guys. Yun. Oh, lalaki ng haligi, oh. Casa Binyan, oh. Yun, guys, oh, tinan nyo. Oh. Luma na yung mga ano nila, oh. Kahoy. Tapos may cheese, oh, yan. May sungka. Ayun, may sungka. Heritage store. Pasok tayo guys. Tingnan natin kung anong... Ah, ito. Huwag lang po malalim. Bisaya, ambot, hindi ko po kaya. Tagalog. Sige po. So, okay na po lahat. Simula na po tayo. So, una po, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. At magandang umaga po. At muli, maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Ang ngalan ko po ay Kate at ako po ang inyong magiging gabay sa paglalakbay o tour guide. Lalim. At sasamahan ko po kayo sa paglibot sa mga makasaysayang bahay na nailipat dito sa resort. Ngunit bago po yun, bigyan ko lamang po kayo ng konting impormasyon tungkol sa lugar. So, ang Las Casas, Pilipinas de Acuzar ay mga salitang Espanyol, ibig sabihin sa Tagalog, mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. Acuzar po yung apelyido ng may-ari na sa Ginoong Jerry Acuzar ng New San Jose Builders. Kung hindi po kayo pamilyar, New San Jose Builders ay isa pong construction company dito sa Pilipinas. Sila po yung gumawa ng Philippine Arena. Okay? So, sa Mr. Acuzar, nagsimula pong mangolekta ng mga sinaunang bahay in the year 2000. Pero ito pong resort na buksan lamang po sa publiko year 2010. Kung kaya't, 10 taong ginawa, 14 na taon na pong bukas sa publiko. Bakit inabot ng 10 taon? Kasi po, yung mga bahay nating lilibutin at tatalakayin ay mga original na bahay na inilipat dito. Bawat bahay, pinag-aralang mabuti, kada parte minarkahan, kinuhanan ng larawan, at matapos po yung masusing pag-aaral sa bahay, babaklasin po ito pa isa-isa. Piece by piece, plank by plank, column by column. After that, yung natibag na parte ng bahay, lilipat po dito sa resort at bubuing muli ito base sa kanyang original na istruktura at disenyo. Kumbaga, para pong bumubuo ng 3D jigsaw puzzle. Kaya po inabot, yes, kaya po inabot ng 10 years. Sa ngayon, meron na po kaming 63 bahay or 63 houses. 41 po sa kanila ay original and then the rest po mga replica na lamang at archival houses. But don't worry po, for the tour, meron lang po tayong 3 bahay na papasukin at pakiusap po lamang po. Hindi tayo matatapos, ma'am. At pakiusap po lamang po, bago natin pasukin yung isang bahay, kinakailangan po natin maghubad ng ating suot na sapin sa paa. Isa po ito sa mga tradisyong Pilipino nung araw, binubuhay dito sa resort bilang pagbibigay galang o respeto sa nagmamay-ari ng bahay. Okay? So, lahat po ng bahay na ating tatalakayin ay ipinangalan po kung saan lugar namin sila natagpuan dito sa Pilipinas. Okay? So, para po sa unang bahay na ating bibisitahin, ito po kung nasan tayo ngayon, yung isang malaking bahay po na yan hanggang dun sa kabila sa Italian restaurant. Yan po ang aming Casa Binyan from Binyan, Laguna. Naitayo po, ano, may taga saan po ba sila? Okay, sige po mamaya. Okay, so, yung bahay po na ito, naitayo siya way back in 1700 sa pagmamayari ni Don Gregorio Alonso. Later on, naipamana po sa kanyang naging anak na si Don Cipriano Alonso. And then later on, naipamana muli sa ikatlong henerasyon doon sa kanyang naging anak na si Don Lorenzo Alberto Alonso. Ngayon, si Don Lorenzo Alberto Alonso ay nagkaroon po ng 2 asawa.
Usa na yun ng araw, ma'am. So, unang asawa niya po ay si Paula Florentino at sila po ay nagkaroon na anak na lalaki ang ngalan Jose Alberto Alonzo na di kalaunan ay naging representante ng Pilipinas sa bansang Espanya. Sa ngayon, may hahalin tulad po natin yon sa pagiging ambassador. Okay? And then yung kalawang asawa po ay si Brigida de Quintos at isa po sa kanilang mga naging anak ay si Teodora Alonzo. Nanay po ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So meaning to say, yung bahay po na to, nagmay-ari po, lolo ng lolo ni Dr. Jose Rizal. Doon sa kanyang mother side. Okay? So balik po tayo kay Jose Alberto Alonzo, yung tito ni Jose Rizal na naging ambassador. So siya na po yung nagmana ng bahay at later on, nagkaroon po siya ng asawa, ang pangalan Teodora Formoso. Kapangalan ng kanyang half-sister na si Teodora Alonzo. Kaya lang, dahil nga po siya yung kinatawa ng Pilipinas sa Espanya, si Jose Alberto Alonzo lagi pong wala dito sa kanilang tahanan. Kung kaya't, yung kanyang asawang si Teodora Formoso lagi pong naiiwang mag-isa dito sa kanilang bahay. Kung kaya't, sa labis na kalungkutan at pangungulila, si Teodora Formoso ay nagkaroon po ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Guardia Civil. Puso na rin yun ng araw, man. So, hanggang ngayon, so nang malaman ni Jose Alberto Alonzo na nagtataksil yung kanyang asawa, dali-dali po siyang umuwi dito sa kanilang tahanan. Sa tingin niya po, anong ginawa ni Jose dun sa asawa nang malamang nagtataksilan niya na? Pinalayas na. Pinatay. Hindi mo na kinonfirm kung totoo yung chismis. Pinatay agad. Ayan. Anyway, para po malaman natin yung sumunod na nangyari, aakyat po tayo dun sa ikalawang palapag ng bahay. Dun po sa mismong kwarto kung sa naganap. Doon siya pinatay. Tara. Dun po tayo sa crime scene. Dito na po tayo.